Ang 4 na antas na demonyo na pil na ito ay regalo ko sa aking guro. Pakiusap, guro. Isang walang kwentang tao na maihalo-halong ugat ng 5 elemento, nakapagpasok pa sa pintuan ng mga Diyos. Nagnanais ng kapalaran ng mga Diyos, iwanan ang demonyo na pil, maaari nang umalis ang tao. Ang halo-halong ugat ng 5 elemento ay isang pira-pirasong kalakal. Nais pang mag-ensayo, talagang hindi alam ang sariling kakayahan. Dahil ayaw ng guro na tanggapin ako, aalis na ako. Aalis na ako. Pakiusap, ibalik ang demonyong perlas, guro. Isang maliit na langgam ang may ganang magturo sa akin. Lolo. Walang silbi ang apo. Sayang ang buhay na ibinuwis mo para sa demonyong pil. Maingay. Kung talagang iniisip mo ang matandang iyon. Ngayon, isasama kita para makasama siya. Tigilan mo. Bagaman si Suyu ay may mababang kakayahan, mahirap siyang mag-aral, ngunit may halaga ang kanyang alay na pil. Bakit mo siya nilalait? Mahal na matanda, hindi sinasadya ng disipulo na mang-api. Ang batang ito ay may mababang kakayahan. Hindi siya karapat-dapat na pumasok sa aming Chenshu set. Masyadong mapagmataas. Nang aapi sa mga nakababata, ninakaw ang demonyong perlas, may kapintasan ang iyong pagkatao. Ngayon ay ipawalang bisa ang iyong pagsasanay. Itong hatol ay napagaan na. Mula ngayon ay papalayasin ka sa sektang Tiandao. Hinding-hindi ka papayagang makapasok kahit kalahating hakbang pa lang sa pintuan. Maraming salamat po, guro, sa inyong pagtulong. Sumama ka sa akin. May merito ka sa sekta dahil nag-alay ka ng kayamanan. Ngunit talagang napakahina ng iyong kakayahan. Isa ka lamang basurang maihalo-halong ugat. Mas mabuti pang pumunta ka sa silid ng alkimya at maging isang katulong na disipulo. Salamat sa pagtanggap, Guro Xi. Qin Feng, dalhin mo siya sa tahanan ng mga katulong. Sabayan mo na rin siyang ipaliwanag ang mga alituntunin ng silid ng alkimya. Ginoong matanda. Tara na. Huwag hayaang maghintay ang mga kapatid sa Danfang. Ako ang tagapangasiwa ng mga katulong. Maaari mo akong tawaging Ginoong Qin. Magandang araw, Ginoong Qin. Ang Danfang ay lugar ng paglikha ng elixir ng sekta. Dapat malinis ang mga kamay. Huwag kailanman magnakaw ng mga halamang gamot. Natagpuan, agad na patayin. Pangalawa, dapat tahimik. Sa huli, dapat masipag. Tandaan ko yan, Ginoong Qin. Narito ang iyong tahanan. Pumunta ka sa silid ng alkimya mamaya. Linisin mo ang abo sa pugon ng alkimya. Iniwan ako ni Lolo sa sekta. Kahit na isa lang akong kasambahay na disipulo. Pero kahit papaano, nalalapit na ako sa daan ng pagninilay. Uy, sirang-sira ito. Maganda naman, pero may isang binti na sira. Maganda itong prutas na pang-alay. Kahit na pangit, bahala na. Mas okay pa rin kaysa wala. Itong mansanas. Naalala ko, kahapon ay medyo sira na. Bakit ngayon ay parang napakasariwa na? Tawag ng tao. May tumalon sa balon. Kakadating ko lang sa tubig kaninang umaga. Paano sa isang iglap ay may namatay na? Sabi ni Xin, na-offend daw ang disipo ng panlabas na pinto. Itinapon ng tao. Sino ang nagsabi na tayo ay mga alila? Mas mababa pa ang halaga ng buhay natin kaysa sa damo. 3 araw mula ngayon. Darating si Elder Zu dito para magluto ng elixir. Ito ang kahoy na kailangan niya. Bakawan. Mahirap talagang putulin ang bagay na ito. Kapatid, mukhang abala ka nitong mga nakaraang araw. Talagang mahirap putulin. Pero kung maantala ang paglikha ng alkimya ni Ginoong Zu, hindi ka mamamatay pero tiyak na masusugatan ka. Talagang matigas na tao. Sobrang tigas ng punong ito. Naubos ang lakas. Magdadagdag ako ng kaunti. 5 taon na. Sa wakas ay nakalagpas na sa unang antas ng pagninilay. Ang lutuan na ito ay talagang isang kayamanan. Ang mga walang silbi ay naging espiritual na prutas. Ang tulog ay talagang masarap. Magsalita ka, alalay.
Hindi ko alam kung ano ang utos ng Diyosa. Nandito ka sa trabaho. Nakita mo ba ang aking espiritual na aso? Bumalik ka, Xiangu. Nandito lang po ako, nagpuputol ng kahoy. Hindi ko po nakita ang inyong espiritual na aso. Ikaw na nasa unang antas ng pag-akyat. Mahirap para sa iyo ang magputol ng bakal na kahoy. Huwag nang magputol, sumama ka sa akin para hanapin si Linda. Ah! Bakit ayaw mo? Handa akong sumama. Dali, sumunod ka. Kuya Wang Zeng, iligtas mo ako. Munting nilalang ang pilyo mo talaga. Huwag kang maglalakad ng walang direksyon sa susunod. Bakit hindi ka pa lumalapit sa akin? Ilang beses na kitang sinabihan. Huwag kumain ng mga junk food sa labas. Makakaapekto ito sa iyong paglaki. Kahit na wala tayong ugnayan, Wang Shixong. Sa huli, tayo'y magkakapa-disipulo. Ito lang ang tanging bagay na magagawa ko para sa iyo, Suyu. Ang kapalaran ay nasa sariling mga kamay lamang. Ah, natumba na agad. Mukhang hindi naman ganun kahirap putulin ang punong bakal gaya ng sinasabi ng lahat. Ang balat ng perang ito ay naging makinis din. Sa wakas, naabot na ang ikalawang antas ng pagpapaigting ng ki. Nakakapagpataas ng kalidad ang mga prutas. Susubukan naman ang iba pang pagkain. Tunay ngang may epekto. Ngunit mas mataas ang iyong kakayahan. Mas maraming espiritu ang kakailanganin mo. Unti-unting magiging mas maliit ang tulong ng parehong uri ng espiritu. Baka subukan mong gumawa ng isang pil. Pero ako ay isang simpleng tauhan lamang. Wala akong karapatang hawakan ang mga pil. Tama, ang mga basura na pil na ginawa sa alchemy room. Malugod naming tinatanggap si Elder Zhao sa paggawa ng pil. Qin Feng, talaga namang hindi na kayang tanggapin ng inyong Danfang. Kahit ang basura tulad ng mga kalat na ugat ay tinatanggap pa rin natin. Tama ang sinabi ni Ginoong Zhu. Ngayon, nagdala ako ng 2 set ng mga halamang gamot para sa pagbuo ng ki. Sa tingin mo, makakagawa ba ako ng isang batch? Ginoong Zhu, ikaw ay nasa rurok ng pagbuo ng pundasyon. Ang iyong kakayahan sa paglikha ng elixir ay isa sa mga pinakamahusay sa sekta. Ngayong araw, siguradong mabubuo ang elixir. Hahaha, CJ! Kung mabuo ngayon, may gantimpala. Kung hindi naman, isang tao rito ang kailangang mamatay. Suyu, pumunta ka at magdala ng kahoy para kay Matandang Zhu. Buksan ang horno. Buksan ang horno. Ilagay ang gamot. Puno ng jujube sa ilalim, puno ng bakal sa gitna, puno ng sandalwood sa itaas. Kumuha ng 10 piraso at ilagay sa bibig ng horno. Simulan. Hihi. Maliit na elixir. Hindi pa ito mahirap. Elder, ayos ka lang ba? Hindi maganda itong alchemy furnace. Palitan mo. Pagsasama. Binabati si Ginoong Zhou. Ang lutong ito ay puro mga mid-grade na key-refining pills na may pattern ng elixir. Ngayon, maganda ang aking pakiramdam. Ito ay gantimpala para sa inyo. Easy, batang masungit. Swerte ka. Itong body fording technique ay para sa iyo. Yung sa iyo. Nakaingat ako para sa iyo. Mamaya, iiwan mo ito. Linisin mo ang danlu. Tama nga, nagawa na ang basura ng Dan. Naging matagumpay.
Ito na ba ang alchemical pill? Hindi nakakapagtaka na napakamahal ng elixir. Talagang marami itong benepisyo. Sa susunod na buwan, ang matandang pinuno ng alchemical chamber ay pipili ng ilang mga disipulo na may pambihirang kakayahan sa pagkontrol ng apoy, upang personal na ituro ang sining ng paglikha ng elixir. Huwag mong sabihing hindi kita sinabihan. Ito ay isang pagkakataong hindi mo dapat palampasin. Kailangan mong samantalahin ito. Kung matututo akong magluto ng elixir, hindi na ako kailangang mangolekta ng mga basurang elixir. Ngunit kailangan munang matutunan ang pagkontrol sa apoy. Ano man ang mangyari, kailangan kong makuha ang isang teknik sa pagkontrol ng apoy. Ngunit ngayon, mas malinis pa ang bulsa ko kaysa sa mukha ko. Wala akong maipambayad para bumili ng teknik. Tama nga. Maaari kong ibenta ang natitirang elixir. Bumili ka ng kaunti, kaibigan. Tumatanggap ba ang boss ng mga elixir? Anong elixir? Huwag yung mababang kalidad. Elixir ng gitnang kalidad para sa pagbuo ng key. Maganda talaga kung may mga simbolo ng elixir. Pero wala itong lalagyan na porselana. Mawawala ang bisa. 10 espiritual na bato sa pinakamarami. 10. Ayaw na. Huwag kang umalis. Pwede pang pag-usapan ang presyo. Nang aabuso ka. Hindi pwede kahit 30. Bibigyan kita ng 35. Sige, ayos na ang kasunduan. Ibigay ang pera. Ibigay ang produkto. Anong uri ng kakayahan ang kailangan mo, kaibigan? Bibili ako ng estratehiya para sa espada na nagkakahalaga ng 100 espiritu na bato. Direkta itong ibibigay ng tindahan, para lang makapagkaibigan. Mayroon bang kakayahan sa apoy? Wala, titingnan ko ulit. Bumili ng espada, kasama ang kontrol sa apoy. Sige na. May tao sa harap. Hindi naman siguro tayo nakatagpo ng mga nag-aagaw na naglalakbay, di ba? Ano na? Nahanap mo na ba ang mga pangunahing bagay ng demonyo? Sa sagot ng aking amo, nagsaliksik ako sa silid ng alkimya ng maraming beses. Talagang walang nahanap na pangunahing bagay ng demonyo. Baka hindi siya talaga nandyan. Iyan si Qin Feng, siyang lihim na ahente ng lahi ng demonyo sa loob ng sekta. Anong tao pa ang hindi lumalabas? Naku, nahuli na ba? Walang ibang paraan kundi lumaban. Huwag mo akong patayin. Wala akong narinig. Wala akong nakita. Pakiusap, please. Ayusin mo na siya. Sa susunod na buhay, tandaan mong alagaan ang iyong mga tainga. Si Qin Feng ay isang ahente ng demonyo. Siguradong may mga kasabwat pa sa sekta. Kaaway sa dilim, tayo sa liwanag. Huwag kailanman magulo sa ating hanay. Kaya ba, nasa isang pagkakataon na ito na lahat ay nakasalalay. Ang halo-halong espiritu na bato ay naging espiritu na bato. Mababang antas ng kontrol sa apoy, nakapagtataas sa gitnang antas ng apoy na paru-paro. Ang ganitong estilo ng espada ay nangangailangan ng 3 antas ng pagninilay upang mahasa. Masyadong mahina pa ang lakas. Kaya't matutunan mo munang kontrolin ang apoy. Kailangan mong lampasan ang hakbang na ito ng pagpasok ng apoy sa katawan. Hindi ako mapipigilan ng kaunting sakit na ito. Magtipon ka sa akin. Naging apoy na, hindi ito gaanong sakit. Malapit nang magsimula ang pagpili ng mga nakatalang disipulo. Kailangan magmadali sa paghasa. Kayang magbago ng anyo ang apoy. Tila ang kapangyarihan nito, hindi ito mahina kumpara sa apoy na ginamit ni Qin Feng kagabi para sunugin ang bangkay. Pero ang tagal nito masyadong maikli. Ulit. Nakokontrol ng sabay-sabay ang 40 apoy paru-paro. May tuturing ng matagumpay ang unang antas, 80. Pati ang ikalawang antas ay gumana na. Ngayon, ang lakas nito. Marahil mas malakas pa ito ng husto kaysa sa fireball ni Qin Feng. Yung tagapaglingkod na iyon, dalhin mo rito. Nakita mo ba iyon? May taong nagsusunog sa bundok, hindi nakita ng batang Xianqiang.
Hindi ka nagtatrabaho sa hardin ng mga katulong. Bakit ka tumakbo sa likod ng bundok? Kaunti lang ang trabaho ngayon. Walang magawa, kaya nandito ako para mag-ehersisyo. Isang mababang espiritu lang, nag-aaral pang makipagboxing. Kung may makita kang kahina-hinalang tao, pumunta ka sa law enforcement hall at iulat ito. Nakuha ng batang ito ang utos. Boss, siya lang ang tao sa bundok na ito. Siya ang may pinakamalaking duda. Bakit siya pinakawalan? Ang nasunog kanina ay 1,000 taong ginto na kahoy. Huwag sabihin na siya lang na may mababang ugat. Kahit nasa antas ko, hindi ko siya kayang sunugin. Hindi mo ba iniisip na ako? Hindi pa yata ito kasing husay ng isang karaniwang ugat ng espiritu. Ganoon nga. Boss, nasa ika-6 na antas ka na ng pagsasanay ng ki. Ikaw ang nangunguna ng aming panlabas na pangkat ng tagapagpatupad. Sino ang makakahambing sa'yo? CJ, ipagpatuloy na nating maghanap ng tao. Kung hindi ito matagpuan, tiyak na pagbabawalan tayo ng punong guro. Nagsimula na ang pagpili. Ang bagay na iyon ay tinatawag na batong pagsukat ng espiritu. Maaari nitong sukatin ang kapangyarihan ng apoy. Nabigo si Zhu Heng sa pagsusuri. Nabigo si Xiao Feng sa pagsusuri. Nakapasa si Suyu. Susunod na gawain. Pagsusunog ng kahoy. Bawat isa ay may limitasyon ng isang insenso. Kung sino man ang makagawa ng bakas ng apoy, sa punong kahoy na ito na 1,000 taong gulang, ay may tuturing na pumasa, kung walang kusang lalapit. Magsisimula na akong tumawag ng mga pangalan. Ako na. Bigo. Ang pagsusulit sa bahaging ito ay tungkol sa kontrol sa apoy. Kung ganito pa rin, hanggang maubos ang lakas ko, hindi rin magbabago ang kulay nitong sinaunang punong kahoy. Mas mabuting maglakas loob na lang tayo sa isang sugal. Kailan naging ganito kalakas ang batang ito? May kakaibang bagay sa kanya. Si Suyu ay nakalusot. Mula ngayon, kayo ang aking mga nakatalagang disipulo. Simula bukas, matututo kayo sa akin ang paggawa ng pilak. Ito ang dakilang elder. Itong herbarium ay ituturing mong panimulang regalo sa inyo. Nakaitala dito ang lahat ng katangian ng mga halamang gamot. Elder Xi. Kapatid, simula ngayon, iisa na tayong daan. Ako si Jiyun, isang katulong sa Medical Academy. Magandang araw, Guru Jiyun. Masaya akong makasama ang elder sa pag-aaral ng alchemy. Ang swerte mo talaga, kapatid na bunsong disipulo, napakalaki ng hinaharap mo. Paano mo nasabi iyan, senior? Kapatid na bunsong disipulo, may hindi ka alam. Ang sining ng paggawa ng pilak ay parang susi sa pagbukas ng panlabas na pinto. Sabi nila, basta makagawa ka lang ng isang pagsasanay na pil, makakapasok ka na sa panlabas na pinto. Nakarating sa panlabas na pintuan. Hindi lang doble ang yaman, may pagkakataon ding makapasok sa alamat na lihim na lugar. Ganun pala. Lihim na lugar sa panlabas na pintuan. Mukhang mas mahaba ang daang ito kaysa sa inaasahan ko. Salamat sa iyong gabay, kapatid na guro. Inutusan ng malaking nakatatanda, mula bukas, hindi ka na kailangang magtrabaho sa kwarto ng mga gamit, Suyu. Si Qin ang tagapangasiwa, medyo minamali kita, hindi ko akalain na isang mababang ugat na espiritu ay makakapasa sa pagsusulit. Magaling ang pagtuturo ni Qin, pero swerte lang talaga ako minsan. Sana palaging ganyan ang swerte mo. Mukhang tinutukan ako nito. Mukhang kailangan kong bumaba ng bundok. Oho, kapatid, bibili ka ba ng mga espiritual na kayamanan? Maliit man ang tindahan ko, ngunit ang mga paninda rito ay tunay na dekalidad. Boss, ano ito? Kapatid, magaling nga ang paningin mo. Ito ay tinatawag na liboxing, isang nakalalasong sandata, na kayang pumatay sa 2 antas ng pagninilay, kung maipapasok ito sa baoding. Ano kaya ang magiging lakas nito? Ilang espiritual na bato? 20 pirasong espiritual na bato. Walang daya sa mga bata at matatanda. Mayroon lang akong 15 na espiritual na bato. Kung okay, ayos lang. Kung hindi, ayos lang din. Sige na, sige na. Isipin na lang natin na nagkaroon tayo ng magandang ugnayan. Kunin mo na, kaibigan. Isang maliit na monghe sa 2 antas ng pagsasanay. Bumibili ng ganitong bagay. Mukhang may balak siyang gumawa ng delikadong bagay. Ang mga lihim na armas ay makakapagpananggalang. Ngunit ang kasanayan ang pinakamahalaga. Kailangan kong makapagtagumpay agad.
Sa wakas, nakapagtagumpay na ako sa ikatlong antas ng pagninilay. Ang aking espiritual na kamalayan ay mas pinalakas na kaysa dati. Nagbago na ang bagay na ito. Mas matalim na ito ngayon. Pumasok na ito sa aking katawan. Tanggapin. Ngayon, hindi na ako natatakot na madiskubre ang treasure pot. Pansinin ang pamamaraang ito sa paglikha ng elixir. Isang beses ko lang ituturo. Guro. Gaano karami ang matututuhan? Depende sa inyong talino. Ang pamamaraang ito sa paglikha ng elixir. Ito ang unang beses kong makita. Kapatid, ano ang alam mo? Ganyan ang ginawa ng matandang pinuno. Siyempre, may dahilan siya. Kung gusto mong makagawa ng magandang elixir, kailangan mo ng tamang kagamitan. Ang danlo na gumagamit ng kahoy na panggatong ay masyadong magaspang para sa pagluluto. Mag-ensayo ng apoy sa palad bago mag-alchemize. Nasa tamang init na, natural na mabubuo ang elixir. Sana makapag-alchemize din ang aking furnace. Malapit nang maging elixir. Tama ang ginawang pamamaraan. Ang pag-alchemize ay kasing dali ng pag-inom ng tubig. Ito ang recipe para sa health elixir. Ang elixir na ito ay nagpapalakas ng pangangatawan. Pampalakas na elixir, ang elixir na ito ay nagpapalakas ng pangangatawan. Bawat tao ay makakakuha ng 3 bahagi ng sangkap. Bumalik at magsanay ng higit pa. Subukan kung ang sagradong hurnong ito ay talagang makagagawa ng elixir. Dahan-dahan lang, panatilihing matatag. Malayo pa ang tamang antas ng apoy, kailangan pang magsanay. Itabi muna ang nabigong elixir, hindi dapat sayangin. Ulit. Nagawa na. Bagamat mahirap kontrolin ang mahalagang banga na ito, kapag naunawaan ang ugali nito, talagang makakagawa ng elixir. Sa pagkakaroon ng mahalagang pugon na ito, maaari nang makapagsariling produksyon ng elixir. May tao. Suyu. Ano ang ginagawa mo dito? Ginoong Qin. Nandito ang disipulo para mag-practice ng alchemy, hindi sa alchemy room. Bakit ka nandito para mag-alchemy? Paano mo maipapaliwanag ang bagay na ito? Isang magulong espiritu, nakapag-iwan ng bakas ng apoy sa 1,000 taong ginto na kahoy. Yung hurno kanina, ay tiyak na iyong pagkakataon. Ibigay mo ang hurno at ang pamamaraan, at iiwanan ka naming buo. Walang silbi ang makipaglaban. Kailangan lang itong gamitin. Ginoong Qin, ito ang aking pagkakataon. Paano mo magagawa iyon? Hindi ka pababayaan ng aking amo. Kung hindi ako sisimulan, hindi rin ako gagawa. Kung hindi ako sisimulan, hindi rin ako gagawa ng iba. Qin Feng, kasalanan mo ito sa sarili mo. Ikalawang antas ng paglinang ng enerhiya. Sa wakas ay nakapasok ka na sa pinto ng Tigif Jin. Perpektong sining ng espada, talagang mapang-api, ngunit sobra itong nakakain ng espiritual na lakas. Ang aura ni Qin Feng ay tuluyang nawala rito. Pinatay siya. Hindi ba posibleng napansin na ito ng sektang Tiandao? Kailangang agad iulat ito sa Panginoong Demonyo. Opo. Sino kaya ang taong ito? Talagang isang sagradong lugar para sa pagsasanay ito. Nagmamalaki akong bumati sa dakilang matanda. Bumabati kay Jens. Gu, alainan. Ang kalidad ng elixir ay mahigpit na naugnay sa mga espiritual na gamot. Mag-aral kayong dalawa sa Valley of Spiritual Herbs sa loob ng ilang panahon. Dumating na ang Ginoong Huang. Sabihin niyo na.
Anong pangalan mo? Anong kakayahan mo? Ang pangalan ko ay Jiyon, may 4 na espiritual na ugat. Pinapadala rin sa akin ang mga basura ng 4 na espiritual na ugat. Ikaw naman. Halo-halong espiritual na ugat. Talagang napakabihira yan. Yung may 4 na espiritual na ugat, ipadala kay Matandang Gu para matutunan ang pagtatanim. Ang halong espiritu ugat na ito, ipadala kay Matandang Fang para mag-alaga sa hardin ng gamot. Ang trabaho ni Ginoong Huang na magbantay ng hardin ng gamot ay napakadali at kanais-nais. Bakit ninyo ibinigay ito sa isang walang kwenta? Magandang bagay. Si Matandang Fang ng hardin ng gamot ay hindi basta-basta. Maghintay kayo at manood ng magandang palabas. Elder Fang, ito si Suyu. Ito ay disipulo na ipinadala sa inyo ni Ginoong Huang. Ang tindi ng presensya. Talagang walang kwentang si Huang Sanhu. Nagmamadali pang magpadala ng isang walang silbing disipulo para lokohin ako. Elder Fang, pakisuyong kalmahin ang inyong sarili. Ang taong ito ay ipinadala ng Elder Litai. Oh, ikaw pala ang tao ni Litai. Dahil taga Litai ka, na ipinadala ng matandang iyon, bibigyan ko siya ng pabor. Kung hindi mo gagawin ng maayos, huwag mong sisihin kung ang aking mga tauhan ay walang awa. Sisiguraduhin kung gagawin ko ito ng maayos. Sige, sumama ka sa akin papasok. Isa na namang malas. May alam naman siya. May taniman ng halamang gamot sa tabi ng tinitirhan mo. Mula ngayon ikaw na ang bahala. Bawat buwan, magsusumite ka ng 100 tangkay ng lingkao. Kung hindi ka makapagsumite ng mga lingkao sa takdang oras, hindi ako magpapatawad. Alam ko na. Ito na ang bagong tahanan mo, kapatid. Narito ang isang set ng damit para sa trabaho, at mga buto ng espiritual na damo. Huwag kalimutang itanim ang mga buto bukas. Naiintindihan ko, kapatid Zhao. Mahina ang espiritu ng lupa dito. Kapag nagtatanim ka, mag-ingat ka talaga. Salamat sa paalala, Kuya Zhu. Ito ang mga buto ng Baikui. At mababang uri pa itong mga espiritual na buto. Tinignan ko ng mabuti. Kabuang 103 na butil. Ayon sa hinihingi ni Matandang Fang. Sa mangkok na ito ng mga espiritual na buto, 3 lang ang maaaring masira. Talagang hindi maliit ang hirap na ito. Tama si kapatid Zhao. Mahina ang espiritu ng lupa na ito. Talagang hindi angkop para sa pagtatanim ng espiritual na damo. Kahit na itanim, mababa ang sansa na mabuhay. Kailangan talagang subukan mula sa mga buto. Tama nga, mali ang setup. Kailangan lang itaas ang espiritual na binhi para hindi na alalahanin ang kakulangan ng kapangyarihan ng lupa. Bakit bigla itong natuyot? May buhay pa sa ibabaw ng lupa, ngunit ang mga ugat ay tuluyang natuyo. Parang may isang bagay na sumipsip ng kanyang espiritual na lakas mula sa ilalim. Ang espiritual na lakas ay nahatak na parang sinulid. Talagang may kakaiba sa ilalim ng lupa na ito. Ano kaya ang sumipsip ng espiritual na lakas? Gusto kong makita kung ano ka talaga. Ano ito? Parang itlog. Baka ito ay isang espiritual na itlog. Ano ito? Parang itlog ito. Baka isang espiritu na itlog ito. Ang espiritu sa lupa ng espiritu ay naabsorb mo, kaya hindi ka makapagpatubo ng mga halamang espiritu. Huwag na muna nating alalahanin, tingnan natin kung ano ang lalabas. Malapit nang mabuka ka. Isang maliit na puting ahas pala. Medyo cute naman ang maliit na ito.
Wala namang reaksyon. Sige, itabi muna natin at saka na lang. Pinatay na. Sabi ko na, ako si Huang Sanhu. Dapat malinis ang mga kamay at kilos sa halamang gamot. Ang pagnanakaw ng halamang gamot ay daan patungo sa kamatayan. Tingnan niyo ito ng mabuti. Ito ang magiging kapalaran ng mga magnanakaw. Mga paratang na walang batayan. Sino ang walang dahilan? Ito ba ang kapalaran ng walang lakas? Bumalik na ang espiritu ng lupa. Siguradong mabubuhay ang mga butong ito. Naghihintay na lang ng magandang ani, ikalawang araw ang mga dahon ay nagiging berde. Ang espiritual na enerhiya ay nagtitipon at hindi nagkakala. Mukhang walang problema sa paglago. Sa tulong ng mahina at bumabalik na espiritual na enerhiya mula sa lupa, hindi ako pwedeng mahuli. Ang mga halo-halong ugat ay may ganitong katatagan. Talagang kawili-wili. Ang lupaing ito ay kulang sa espiritual na enerhiya. Walang estudyanteng nakapagpalago ng espiritual na damo. Na nagawa mo, batang may halo-halong ugat. Talagang hindi ko ito inaasahan. Sabi nga, ang may layunin ay nagtatagumpay. Magaling ka. Narito ang ilang espiritual na damo bilang gantimpala mo. Matandang tao. Hindi ko pa kailanman nakita na ikaw ay ganito ka-generous. Magaling ang batang ito. Tama ang ugali niya para sa akin. Kung gusto mo, panatilihin mo siya. Gawin mo siyang alagad sa pag-aalaga ng hardin. Mas mabuti pang huwag na lang ang maihalo. Dapat ang disipulo ko ay may 3 ugat ng espiritu. Sige na, siya na lang ang walang kapalaran. Kaya't dinala ko siya. Tara na. Wala na akong oras para makasama ka. Kailangan ko pang tingnan ang isa kong taniman ng gamot. Hindi ko pa kailanman nakita ang ganitong purpurang kawayan. Mukhang isa rin itong bihirang halamang espiritu. Yung disipulo na si Jiyun ay namatay. Kaya't dinala ko na lang siya. Medyo mahina ang kakayahan ng disipulong ito. Ngunit mas mahusay ang kanyang paraan ng paglikha ng elixir kumpara kay Jiyun. Sa panahong ito, mananatili ka dito upang maglingkod kay Guxiangu. Kung may kahit kaunting pagkukulang, hindi kita patatawarin. Susundin ko ang utos. Ano ang pangalan mo? Sabi ni Baixiangu. Ang pangalan ko ay Suyu. Sa loob ng bag na ito ay may isang reseta ng pil. Nakasaad dito ang lahat ng mga espiritu na halamang kailangan ko. Pumunta ka sa tagapangasiwa ng hardin ng gamot. Ikuha mo sa akin ang mga espiritu na halamang nasa reseta. Bingxindan. Kagabi, sobrang magalang ang matandang pangulo kay Baixiangu. Ang antas ng gamot na ito ay tiyak na hindi mababa. Si Jiyun ay hindi marunong makilala. Inutusan siya ng ikatlong ginoo na iulat ang 2% ng pagkasira. Ngunit ayaw niyang gawin ito. Tama nga, si Jiyun ay namatay ng walang kasalanan. Isang nakatala na disipulo. Namatay na siya, ayos lang. Si Ginoong Huang. Inutusan ako ni Guxiangu ng Lingyon Pavilion na kumuha ng ilang espiritual na damo. Ang Bingxindan ay magandang bagay. Ito ang kailangan ni Guxiangu. Hindi ito pwedeng bawasan sa harap. Ngunit sa likod, kailangan itong ihanda ng buo. Ikaw yung disipulo na tinanggap ni Lita Ixin na maihalo-halong ugat espiritual. Noong una, si Jiyun ay nagsasanay ding magluto ng elixir kasama si Litai. Huwag kang maging katulad niya na hindi alam ang takbo ng panahon. Sasabihin mong ang isang tao ay hindi alam ang takbo ng panahon. Ibig sabihin ba niyon ay dapat siyang mamatay? Hindi ako sigurado tungkol kay Jiyun. Kung hindi ako sigurado, ayos lang. May mga mansa sa mga dahon ng halamang yelo. Nawawala na ang bisa ng gamot, gamitin mo itong halamang pang-practice ng Bingxindan. Ang porsyento ng tagumpay sa paggawa ng pil ay bababa ng hindi bababa sa 30%. Sadyang ganito, kung sasabihin mo agad, magagalit siya. Nabigo ang pag-ehersisyo. Ituturo pa rin sa akin, dead end pa rin. Bakit may problema? Salamat sa alok ni Huang. Walang anuman, Ginoong Huang. Tandaan ang mga alituntunin ng valley ng mga bihirang gamot. Kung sino ang papatayin, hindi na makakaligtas. Hindi ko sinasadya. Wala akong nakita. Mahal na Ginoong, pakiusap.
Nais lang ng maliit na tao na makahanap ng lugar para makaihi. Hindi ko alam na nandito ka. Ikaw, walang hiya. Itataas ang kamay, huwag gumalaw. Ikaw. Wala kang kahihiyan. Guro, pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Tumahimik ka. Kung hindi dahil kulang ako ng tagapag-ayos ng alchemy furnace, isang saksak ko lang sa iyo, patay ka na. Tumigil, kung malaman ng ikatlong tao ang nangyari ngayon. Hindi ka na mapoprotektahan ni Litay. Alam ko ang totoo, wala akong nakita. Hindi niya ako pinatay. Dahil kailangan niya akong bigyan ng pilak. Pero kung dumating ang araw na sa tingin niya ay inutil na ako, kailanman ay pwedeng magalit. Kailangan magdagdag ng kaunting sangkap sa elixir. Pabagalin ang kanyang progreso. Basta-basta na lang nagpuputol ng liig gamit ang espada. Akala ba niya ilibre akong manggagawa? Kailangan itago ang mga sirang elixir. Maaari itong gamitin para upgrade ang treasure cauldron. Dapat tama lang ang dami ng sangkap na idinadagdag. Huwag siyang pagdudahan, dapat dahan-dahan siyang pakitunguhan. Sumama ka sa akin sa isang lugar. Saan? Sumakay ka. Humawak ka ng mabuti, baka mahulog ka at masaktan. Wala akong pakialam dyan. Bakit di mo pa tinatanggal ang kamay mo? Pasensya na, bibitiwan ko na. Butong tao pala ito. Bakit ako dinala ng babaeng ito rito? Dahil lang ba sa pagyakap ko sa kanya? Kaya niya akong gustong patayin rito para hindi ako makapagsalita. Pero kung talagang gusto niyang patayin ako, bakit pa niya kailangang mag-abala ng ganito? Nandito ka na nga, ngayon pa sabihin na huli na. Kailangan na lang magpasya ayon sa pagkakataon. Itong lugar. Mas masira pa kaysa sa tirahan ko sa pambansang kwarto. Mula ngayon, dito ka na magpapalasa ng pilak. Dito magpapalasa ng pilak nang hindi ginagamit ang maganda at maluwag na lugar ng Lingyon Pavilion. Pinipilit pang pumunta sa lugar na tila wala ng buhay. Baka naman nais niyang magtimpla ng isang lihim na elixir. Kung ganoon nga, pagkatapos, para itago ang kanyang lihim, tiyak na papatayin niya ako para takpan ito. Magsimula ka na sa paglikha ng elixir. Ang kayamanang ito na nagkakahalaga ng 100 spirit stones. Sa kanyang paningin, para lang itong ordinaryong sako. Napakakaiba ng mga resetang elixir na ito. Ano ba talaga ang gustong niyang gawing elixir ng babaeng ito? Para masiguro, kailangan kong magdagdag ng kaunting sangkap sa resetang ito. Jijen Huang, humingi kay Chaozi. Ahem. Sunod-sunod na sumabog ang ilang batch. Dapat ay ayos na ang proporsyon nitong beses. Sa wakas, natapos ko na ang lahat ng gamot sa reseta na ito. Kailangan kong tapusin ang pagsasama ng elixir dito. Pumunta ka sa pasukan at bantayan mo ako. Sumpeng babae. Dumarating siya kapag tinawag ko. Umaalis siya kapag itinaboy ko. Bakit ka pa nakatayo dyan? Bilisan mo, sundin ang utos. Para sa kasalukuyan. Ang pinakamainam na gawin ay umalis dito ng maaga. Sumabog ang pugon ay naku. Kapag nahuli niya ang kalokohan tapos na tayo, mas mabuting tumakas na tayo. Saan ka pupunta? Babalik sa sinabi ng diwata, gusto ng maliit na tao na maginhawaan dito. Sabihin mo ng maayos. Bakit ka tatakbo? Biro lang po, Ginoong Xian. Isang karangalan para sa akin na maglingkod sa inyo, Ginoong Xian. Paano ako tatakbo? Dahil hindi ka nagsasabi ng totoo. Kaya't papatayin kita. Bakit ganito? Baka side effect ito ng elixir na iyon. Kakatapos lang siyang sumulong sa susunod na antas. Kung sa oras na ito niya papakilosin ang espiritual na lakas, tiyak na masisira ang kanyang pundasyon dahil sa masamang espiritual na enerhiya. Yixed, bakit hindi siya gumagalaw? Pati ang kanyang nakakamatay na aura ay naglaho. Baka ilusyon lang. Baka nagbago siya ng isip. Sobrang sakit ng ulo ko, parang nagkalat ang buong katawan ko. Ako. Ikaw. Magandang umaga, diwata. Ay naku. Perverto, papatayin kita.
Ikaw ang unang kumilos kagabi, Xiangu. Ako ang biktima dito. Tumahimik ka, ikaw na mapagsamantala. Ngayon, kailangan kitang patayin. Sumpain, bakit ngayon pa ang araw ng pagbabawal sa espiritu? Hindi mo na magagamit ang kapangyarihan mo. Sapat na ang espada para patayin ka. Kung ikaw ay isang lalaki, tumayo ka lang dyan at huwag gumalaw. Ayan, Gu. Gu, ibaba mo ang espada. Magsalita tayo ng maayos. Kailangan ba ni Gyangi? Gu ng tulong ko. Bakit ka nandito, Huang Sanhu? Bumalik ako para sa agarang mensahe ng guro. Bukas na ang lihim na lugar ng Chayanpi. Mangyaring bumalik ka agad. Tungkol sa batang ito. Handa akong patayin siya ng isang kamay. Para sa iyong kapakanan. Bakit ka nakikialam sa mga bagay ko? Binalaan kita, kung sakaling may masabi ka tungkol sa nangyari kagabi sa paglikha ng elixir. Mamatay ka. Ipasa ang utos, walang sinuman ang pinapayagang pumasok dito mula ngayon. Ito ay si kakaunting Panginoon. Umalis na siya ng ganito. Ang bangin na ito ay parang napakalalim na hukay. Wala naman akong flying talisman. Paano ako makakalabas? Ay! Sana mayroon akong flying talisman. Anak, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Sa pagkakaroon ng maliit na kaibigang ito, hindi naman ako nag-iisa. Buti na lang, noong naglilinis ako ng alkimya, ay nakasagap ako ng maraming basura na espiritual na damo. Ang espiritual na katas mula sa basura na damo ay na-upgrade ang furnace. Napaka-energetic nito. Ito para sa iyo. Ang maliit na ito ay nakakaintindi sa sinasabi ko. Sa wakas ay nakalagpas na ako sa ika-6 na antas ng pag-aalaga ng ki. Maliit na puti, muli kang umalis para maglaro habang ako'y nag-ehersisyo. Kung gagawin mo ulit ito sa susunod, papanishin kita ng isang araw na walang pagkain. 3 taon na, ang maliit na puti ay lumaki na sa isang higanting nilalang. Naiwan pa rin ako dito. May tao na dumating. Yan maliit na inutil. Mahigit 3 taon na, buhay ka pa pala. Swerte ka talaga. Grabe, umabot na pala ang halo-halong espiritual na ugat mo sa ika-3 antas ng pagsasanay ng ki. Medyo interesante. Mukhang kaya ng baoding itago ang aking lakas. Kaya hindi nakikita ng kalaban ang tunay kong kapangyarihan. Magandang araw, Ginoong Huang. Hindi ko alam na nandito si Ginoong Huang. Pero kailangan mo akong dalhin palayo. Ha 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 ha. Hindi naman mahirap dalhin ka palayo. Ngunit may kailangan akong danfang. Kailangan mo akong tulungan na gumawa ng elixir. Kaya pala ako hinahanap ng taong ito para dito. Gusto akong gamitin. Mas mabuti pang sumunod sa plano. Basta't hindi ka nagrereklamo sa paraan ng paglikha ng elixir ng maliit na tao. Tiyak na ibibigay ko ang lahat. Sige, bibigyan kita ng 3 pagkakataon. Nasa iyo na kung makakakuha ka ng pagkakataon. Ang pag-inom ng Kiling Dan ay makakapagpahusay ng iyong kamalayan. At magpapataas ng iyong pag-unawa. Hindi ba't ito ang sinaunang resipe ng elixir? Talagang madaling lokohin ang walang silbing ito. Huwag mag-alala kapag natapos mo na ang paglikha ng elixir. Ako mismo ang maghahatid sa iyo upang tuluyan kang umalis. Nagawa na, hahaha. Sa wakas, nagawa na. Ginoong Huang. Ngayon, natapos na ang elixir. Ang ipinangako mo sa akin. Maliit na basura, hindi ka naman nag-iisip na. Talaga akong dadalhin ka palayo, di ba? Oh, tingnan mo si Huang, parang gusto mo na. Sira-sirain ang tulay pagkatapos tumawid. Kung hindi dahil sa gusto kong ipagawa sa iyo ang alchemy, akala mo ba ihahayaan kitang manatili hanggang ngayon? Ngayon alam mo na ang lihim ng recipe. Hindi na kita mapapalampas. Dahil sa mahina ang aking kakayahan, kaya mo ako ginaganyan. Tama ba, Ginoong Huang? Paano mangyayari yon? Malinaw na ang iyong antas ay nasa ika-3 baitang ng pagbuo ng enerhiya. Bakit mo ako kayang supilin? Ngayon, tingnan mo ulit ng mabuti.
Antas ng pagbubuo ng enerhiya, 6. Hindi, ito ay tiyak na imposibleng mangyari. Ikaw, hindi ka makapaniwala na marunong ka pa ng mga teknik. Mga teknik, marami pa akong alam bukod dito. Sige na. Ang espiritual na gamot na aking ginawa ng sarili ko. Sa wakas, bumalik din ito sa aking mga kamay. Ang natitirang kayamanan ay akin ang kukunin para sa iyo. Ito ang talagang kailangan ko ngayon. Isang kagamitan sa paglipad. Bumangon. Bumaba. Tama. Mayroon na akong sasakyang panghimpapawid. Sa wakas, makakaalis na ako sa lugar na ito. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang itataas nito sa aking kamalayan. 3 taon na akong nagtiis. Hindi na ako maghihintay pa ng sandali. Tumaas ang aking kakayahan sa pag-unawa ng ilang daang metro. Kahit ang mga mahihirap na bahagi ng mga natutunan kong teknik ay nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa. Ang kilingdan na ito ay tunay na karapat-dapat sa sinaunang resipe. Tunay ngang matindi. Ay, kanina ba may bagay na dumaan mula sa langit? Lesiu. Sigurong si Huang Sanhu na naman ang nangungulimbat ng mga espiritual na damo. Hindi man lang pinapansin ng mga elder. Paano nila haharapin? Ang tiyuhin ng tao ay ang punong tagapamahala ng panlabas na pintuan. Ang mga nakatatanda sa loob ng lambat, wala nang panahon para magpakabait. Paano sila mangahas na makialam? Ikaw ang disipulo na pumili ng pagsusulit sa paglikha ng gamot. Sagot sa mga salita ng punong guro, naging disipulo ako sa bahay ng mga karaniwang gawain. Sumunod sa matandang si Litai sa pagsasanay ng alchemy. Oh, disipulo ni Litai. Ito ang resipe ng Peyu Andan. Ito rin ang pagsusulit para sa mga baguhang estudyante ng tanda ng susi. Subukan mo. Kung mabigo ka, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Puno ng espiritual na lakas. Talagang maganda. Mula sa araw na ito, ikaw na ang aking disipulo sa paaralan ng mga simbolo. Huhay! Dalhin siya at ayusin siya. Sabihin mo na rin ang mga alituntunin ng panlabas na pintuan. Sumunod ka sa akin. Ako si Huhay. Ako ang tagapangasiwa dito. Tandaan ang isang mahigpit na batas. Bawat disipulo ay kailangang magbigay ng 50 puntos sa pintuan ng institusyon bawat buwan. Kung hindi, itataboy kayo sa labas. Hindi na kayo matatanggap muli. Ano ang mga puntos na ito? Mga puntos, katumbas ng mga espiritual na bato na ginagamit mo sa labas. Ngunit tanging sa loob ng sekta ito umiikot. Maaaring ipagpalit ang mga ito sa iba't ibang lugar sa labas. Mukhang ang susi para makapagtatag dito sa labas ay ang kumita ng mga puntos. Ito ang iyong tahanan. Kung may kailangan ka sa hinaharap, pumunta ka sa opisina at hanapin ako. Tama, bago mamatay ang lolo mo na si Sukingshan. May sinabi ba siya sa iyo? O nag-iwan ng ilang bagay? Tungkol kay Huguanshi, hindi na makapagsalita ang lolo sa kanyang huling sandali, at walang naiwan na kahit anong salita. Tungkol sa mga labi, isa lamang na 4 na antas na demonyo ang naiwan. Ang disipulo ay matagal nang inialay kay Ginoong Li. Isa lang bang demonyong buto? Tiyak na walang ibang bagay. Walang-wala na talaga. Sige, magpahinga ka na. Talagang hindi ganoon kadali ang pagkamatay ng lolo. Kahit na ang mga demonyong lihim na naghahanap o ang mga taong may masamang balak. Malayo pa ang aking kakayahan sa kasalukuyan. Isa lang ang puntos ko. Ang puntos ay ang pangunahing pera sa labas na pinto. Kahit anong kunin na resources o tapusin ang mga gawain sa loob ng paaralan. Malayo pa ang kulang na puntos na ito. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makakuha pa ng mas maraming puntos. Pero saan ako magsisimula? Tama, subukan ko ito. Ang mababang antas na simbolo ng pagsasanay na ibinigay sa simula ay naging mataas na antas na simbolo ng Tianxi. Ayos lang.
Sige, ulitin mo. Naging simbolo ng pagdagdag ng ki. Pagkatapos gamitin, maaaring agad na madagdagan ang espiritual na ki ng cultivator na tumatagal ng halos kalahating tasa ng tsaa. Kahit na ito ay isang mababang antas na simbolo lamang. Pero hindi masama kung wala ang ganitong mahalagang bagay. Hindi sana mabilis ang pag-unlad ng aking mga kasanayan sa simbolismo. Tama, sina Huhay at ang mga demonyo ay lihim na naghahanap ng isang bagay sa loob ng sekta. Hindi kaya ang aking maliit na kaldero. Kung totoo man ito, kailangan kong maghanda para mapigilan siya. Ang pormasyon na ito ay nakuha ni Huang Sanhu mula sa lihim na lugar. Maaaring itago nito ang pag-alo ng espiritual na kapangyarihan. Pinipigilan nito ang pagsisiyasat. Chen, ito mismo ang pinakakailangan ko ngayon. Ngunit ang pagbubukas ng pormasyon ay nangangailangan ng maraming bagay. Kailangan na lang nating pumunta sa pamilihan ng espiritu at magtanong-tanong. Kapatid, bibili ka ba ng bagay? Ginoo, meron po ba kayong 100 ghost sauce dito? 100 ghost sauce, yung bagay na yun ay napakamakasalanan. Wala po ako niyan dito. Paano naman ang demonic pill? Meron po dito. May isang demonic pill ako. Ito ay isang demonyong perlas mula sa ikalawang antas ng espiritong usa. Magkano ang bentahan ng demonyong perlas na ito? Hindi ito ibinebenta. Kailangan ng 2 piraso ng ikalawang antas na Thunder Talisman bilang kapalit. Ikadalawa antas na Thunder Talisman. Hindi ko pa kayang iguhit ang mga talisman sa antas na iyon. Ngunit ang Treasure Cauldron ay makakapagpataas ng antas. Dapat ay walang problema sa pagguhit ng isang antas na Thunder Talisman. Hindi pa pwedeng ipagpalit ang demonyong pilula. Tindero, mayroon ba kayong mga gantimpalang misyon rito? Meron dito ako tumatanggap ng mga fulu. Ang grade 1 na fulu, bawat isa 3 puntos. Ang grade 2 na fulu ay mapapalitan para sa ganitong dami ng puntos. Kailangan kong gumuhit ng mas maraming talisman pag-uwi. Tatanggapin ko ang gantimpalang gawain. Sige, umalis ka na, hindi na kita sasamahan. Magsimula ka ng gumuhit ng sapat na simbolo. Pagkatapos ay bumalik para magpalit ng puntos. Magsimula tayo sa isang puno ng kulog na simbolo. Ang lakas ng kulog ay masyadong malayo, dagdagan pa natin. Nakasalalay sa iyo kung makakakuha ka ng demonyong buto. Haha. Tama, kaya nitong maging pangalawang uri. Siguradong sapat na ang mga ito para makuha ang unang batch ng puntos. Bukas, palitan muna ang mga puntos. Tapos, maghanap ng paraan para makuha ang demonyong perlas. Kapatid, ilang araw na tayong hindi nagkikita. Pero nandito ka na naman para magbenta ng mga talisman. Ito ang mga naipon ko nitong mga nakaraang araw. Pakitingnan. Malalim ang mga simbolo. Puno ng espiritual na lakas. Talagang maganda ang kalidad ng mga talismang ito. Lahat yan ikaw mismo ang gumuhit. Ako mismo ang gumuhit nito. Pinunan ko para maging kumpleto para sa iyo. Kabuang 300 puntos. Kung sa hinaharap makaguhit ka muli ng mga talismang may ganitong kalidad, dalhin mo lang anumang oras. Tindero, ang 2 talismang ito. Gusto kong palitan ang demonyong perlas na iyon. Formula ng kidlat. Itong 2 formula ay ikaw din ang gumawa. Hindi ko maaring direktang aminin. Kung hindi, mahuhuli ang mahalagang banga. Sobra naman ang pagtingin mo sa akin. Itong 2 formula ay ginawa ng aking nakatatandang kapatid. Ang demonyong perlas na ito ay para sa iyo. Kuya, sandali lang. Ito ang karne ng langit. Kung makuha mo ito, magagawa mo.
gawa ng langit, gamit ang lakas ng tianggang, bumuo ng simbolo. Natiyak na makakatulong sa kaluluwa. Gaano karaming puntos ang kailangan ng shopkeeper para sa librong ito? Ibibigay ko na sa iyo ang librong ito, pero kailangan mong pangakuan ako. Sa susunod na buwan, ibebenta mo sa akin 3 piraso ng ikalawang uri ng kidlat na simbolo. Sige, susubukan ko. Naghihintay ako sa iyo. Sa loob lamang ng ilang araw, magagawa mo ng gumuhit ng ikalawang uri ng simbolo. Mukhang nakakuha si King Yangzi ng magandang estudyante. Baguhan pa lang ay tinitingnan na ang ganitong aklat ng mga simbolo. Hindi ba natatakot na magkamali? Kapatid na babae ay, ang pangalan mo ay Suyu. Paano mo nalaman ang pangalan ko, kapatid na babae? Si Suyu mula sa hilagang eskinita ng Kingston Town. Nasa iyo, kapatid na babae. Ako nga ay talagang tao mula sa Kingston Town. Hindi ko alam kung ano ang kailangan mo sa akin, kapatid na babae. Talagang ikaw nga. Ako ang ate mong Kian. Ikaw si Likian. Anong Likian? Tawagin mo akong ate. Bakit ilang taon hindi nagkita, hindi mo nakilala ang ate? Anong ate? Naalala ko, 3 araw ka lang ang mas matanda sa akin. Mas matanda man ng 3 araw, mas matanda pa rin. Tawagin mo akong ate. Ate Kian. 6 na taon na ang nakalipas mula nang mapili ako ng Kian Shusek. Nawala na ang ating ugnayan. Kahapon habang inaayos ko ang talaan, napansin ko ang iyong impormasyon. Kaya't umaga, sinadya kitang hanapin. Hindi ko rin inasahan. Nasa tayan daw ka rin. Ate Kian, may gusto sana akong itanong sa iyo. Narinig mo na ba ang tungkol sa Zijinshi at Baiyupo? Zijinshi, Baiyupo. Ang dalawang bagay na ito. Sa labas ng sekta, hindi ko nga narinig iyon. Mahalaga yan sa iyo. Talagang mahalaga. Kailangan kong mag-set up ng isang formation. Hindi pwede nang wala ang dalawang ito. Alam ko ang isang lugar. Marahil nandoon ang kailangan mo. Anong lugar? Itim na baybayin. Hindi ba't iyon ang sinasabing itim na pamilihan? Tama, iyon ang lugar ng mga nag-iisang practitioner. Hindi nasasakupan ng sekta. Lubhang magulo, ngunit dahil dito, kaya madalas may lumalabas na mga bihirang kayamanan na mahirap matagpuan sa labas. Ang purple crystal at biosoul na kailangan mo, baka nga talaga mahahanap mo iyon doon. Kailangan kong pumunta roon. Masyadong delikado kung pupunta ka ng mag-isa. Sasama ako sa'yo. May kakilala ako sa Blackwater. Dahil tinawag mo akong ate. Kailangan na kitang abalahin, Kianjay. Haha, anong bibilhin ng dalawang mahal na bisita? Mga mahal na bisita ng Kimen. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Tulungan mo akong maghanap ng dalawang bagay. Amatista, Baiyupo. May amatista ako sa tindahan. Pero ang Baiyupo, sa buong Blackwater Shore, marahil isang tindahan lang ang may paninda nito. Pero ang may-ari ng tindahang iyon ay may kakaibang ugali. Kung gusto mong makuha ito, baka kakailanganin mong gumastos ng malaki. Magkano ang amatista? Bato ng bailing. Ang mahal naman nito. Ate Kian, ako na. Ituring mo na inutang ko ito sa'yo. Ibabalik ko kapag meron na ako. Ate Kian, hintayin mo ako dito. Ako na ang pupunta sa tindahan ng Baiyupo. Sasamahan kita, mas madali kung ako lang ang pumasok. Kung hindi ako bumalik sa loob ng isang insenso, bumalik ka para hanapin ako. Isang insenso. Kung lumampas na sa isang insenso, papasok na ako. CJ! Boss, narinig ko na mayroong daang espiritu dito. Magkano ito? 50 pirasong pildoras ng gitnang antas. Hindi alintana ang uri, walang tawad. Narito ang 50 pirasong pildoras ng gitnang antas. Pakisuri. Boss, ano nang ibig mong sabihin? Ang bagay na ito ay may napakalakas na masamang aura. Kaunting kapabayaan lang. Ang galit ay papasok sa iyong katawan. Mag-ingat ka, kabataan. Salamat sa paalala, boss. Kumusta? Nakuha mo na ba ang bagay? Nakuha ko na. Ayos lang, hindi tayo dapat magtagal dito. Magsimula na tayong umalis.
At Kian, ito ay selyo ng Kimen. Kapag may panganib, gamitin mo ito. May darating na mga disipulo ng Kimen para tumulong. Salamat, Ate Kian. Tandaan ko ang pabor na ito. Lilinisin ko ang mga masasamang bagay na ito. Ngayon, tiyak na magtatagumpay ang ritual. Ang katawan mo ay akin na. Bakit hindi mo kami iligtas? Maliit na ilusyon. Nais din na guluhin ang aking puso. Tatlong talento na posisyon. Magsimula ang hanay. Maliit na espiritu ang mailakas na patayin ang kanyang Panginoon. Bumuo ng hanay. Ang lihim na hanay ng tatlong talento at espiritu ay sa wakas natapos na. Malapit nang buksan ang lihim ng bundok ng Hades. Hindi ba tuwing 3 taon lang ito binubuksan? Bakit maaga? Ito ay isang pagkakataon. Pagkakataon. Kamakailan, ilang tao ang namatay sa lihim ng bundok ng pula. Hindi mo ba narinig? Lahat ng mga disipulo ng aming templo ng mga tanda, lahat ay kailangang dumalo. Simula ngayon, kanselado ang umagang klase. Bawat isa, bumalik kayo sa kani-kanilang lugar upang maghanda para pumasok sa lihim na lugar. Elder, ano ang pangunahing gagawin namin kapag pumasok na kami sa lihim na lugar? Tiyaning na buhangin. Ang tiyaning na buhangin sa loob ng lihim na lugar. Tama. Isa lang ang hinihingi ko. Ang langis ng langit sa lihim na lugar. Kailangan ng bawat isa sa inyo na punuin ang isang bag ng imbakan. Tungkol sa iba pang pagkakataon, kanya-kanya kayong diskarte. Ang langis ng langit ay materyales para sa mataas na antas ng mga simbolo. Kung makakakuha tayo ng mas marami sa pagkakataong ito, natatakot ako na makapasok ngunit hindi makabalik ng buhay. Kung natatakot kang mamatay, anong silbi ng pag-aaral ng sining? Gusto mong agawin ang pagkakataon. Kailangan mong maging handa sa kamatayan. Kailangan kong maghanda para sa pagkakataon sa lihim na lugar ng Tianling siya. Kailangan ko ring maghanda ng maaga. Hindi nakapagtataka na maraming tao ang nag-uunahan na makapasok sa Martial Arts Academy. Matagal na ang espada na ito. Bagamat mukhang luma, ito ay espesyal na nakakalaban sa mga masamang espiritu. Nawasak ang masamang espiritu at pinutol ang kaluluwa. Tamang-tama para sa lihim na lugar ng bundok ng Diyos ng kamatayan. Ngunit ang espada na ito ay may kakaibang espiritu. Hindi ito madaling gamitin ng mga karaniwang disipulo. Ito na. Nasa iyo ang espada na ito. Mas tiyak ang pagkakaroon sa lihim na lugar. Kumusta, kaibigan, nasa iyo na ang lahat. Hindi nalalampas sa isang buwan bago magbukas ang lihim na lugar. Kailangan ng atake, depensa, at pagtakas, lahat ay mahalaga.
Nakapaghanda na kami ng lahat para sa simbolo at espada. Aking disipulo, si Suyu, ay bumabati sa punong guro. Sabi ng aking guro saksi Nangong. May isang henyo na albularyo sa paaralan ng mga simbolo kamakailan. Naghuhula pa ako kung sino ito. Siyempre, ikaw pala. Salamat sa papuri, punong guro. Masyado akong ordinaryo. Talagang hindi ko kayang tanggapin. Alainan. Hindi mo na kailangang maging sobrang mapagpakumbaba. Ang simbolo na iyong iginuhit, kakaibang nakita ko rin kanina. Talagang isang mahusay na likha. Talagang gusto ko ang batang si Qingyang. Maaari mo bang isakripisyo siya at ipasok siya sa aking paaralan? Ito. Siyempre. Hindi ko rin naman kukunin ang tao mo nang walang dahilan. Hindi ba't palagi mong naiisip, yung 3 dangkal na thunder talisman ko ba iyon? Kung papayag ka sa bagay na ito, ibibigay ko sa iyo ang simbolong iyon. Totoo ang sinasabi ko. Wala akong sinasabi na hindi totoo. 6 na antas ng simbolo. Iyan ay isang simbolo na tanging ang mga guro ng simbolismo lamang ang makakagawa. Dahil sa labis na pagpapahalaga ni Ginoong Nangong dito, ako'y tiyak na tutulong. Ngunit ang pagkakakilanlan ng disipulo ay nakarehistro na. Kung nais na magpalit ng tahanan, kailangan pa itong aprubahan ni Huang Heng. Alam din ito ng Ginoo, hindi kami magkasundo ni Huang Heng. Madali lang ito. Kailangang matutunan ng batang ito ang mga aral ng sigil mula sa akin. Ngunit sa pangalan, siya pa rin ay tao ng iyong Sigil Academy. Ayos lang ba sa iyo? Mas mabuti na ganyan. Ang pagkakaroon ng pabor mula kay Ginoong Nangong na isang dalubhasa sa sigil ay isang malaking biyaya para sa iyo. Ito ay isang napakalaking pagkakataon para sa iyo. Ang ganitong pagkakataon, maraming tao ang naghahanap ngunit hindi makuha. Mula ngayon, kailangang magpursige kang mag-aral ng buong puso. Huwag magpapabaya kahit kaunti man. Ang disipulo ay buong paggalang nasusunod sa utos ng abala. Maraming salamat, Ginoo Nangong. Ang disipulo na si Suyu ay bumabati sa guro. Ang sagisag panulat na ito ay tinatawag na 7-star breaking kill. Ito ay nakuha ko noong aking kabataan ng minsan lang. Ngayon ay ibibigay ko na ito sa iyo. Bilang pasasalamat sa pagtanggap bilang aking estudyante. Lihim na panulat. Salamat sa pagbibigay ng panulat, guro. Ako ay magpapakaseryoso sa pag-aaral. Hindi ko bibigin ang iyong tiwala. Susunod. Gagawin ko ang isang pamanang simbolo para sa iyo. Tunay na talisman ng kapalaran. Ang talisman ng kapalaran ay ang pangunahing mahalagang kagamitan ng isang tagagawa ng talisman. Kasabay nitong lumalago ang antas ng tagagawa ng talisman. Bawat tagagawa ng talisman ay maaari lamang magkaroon ng isang talisman ng kapalaran. Kapag matagumpay itong napanday, magiging isa ito sa iyo. Magkasama ninyong dadalhin ang dangal at kapinsalaan. Maraming salamat, guro, sa iyong dakilang kabutihan. Aking tatandaanin, huwag ka munang magpasalamat, mga materyales para sa paggawa ng simbolo na ito. Mayroon na akong ilang uri dito. Ngunit kulang ako ng 2 mahalagang bagay. Ano iyon? Bato ng kaluluwa. Pusong lotus. Ang 2 bagay na ito, saan dapat hanapin ang disipulo? Lihim na lugar ng bundok ng mga patay. Ngayon ang araw ng pagbubukas ng lihim na lugar ng bundok ng mga patay. Lahat ng disipulo ng paaralan ng mga simbolo sumama sa akin. Ito ang barko ng sekta. Napakalaki nito. Lahat ng mga disipulo ay sumakay sa barko ayon sa pagkakasunod-sunod.